kababayan. Malabo. Kung gusto talaga ng mabilis na hanalan, kailangan matanggal muna si Marcos sa pwesto. That's Kasi for true. as long as nandyan si Marcos, nandyan si Lisa Marcos, I mean, the National Drug and the National Drug kapag nandyan pa sila sa Malacanang, ang target talaga nila, they will control us for the next 18 years. Mantakin mo yan. Sila ang hari at reyna ng bansang ito. With all the pulburon all around them and their minions. Saan tayong lahat pupulot? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika at Atty. Glenn Cho. Hindi na nga napaawat pang sabihin ni Atty. Glenn Cho na para magkaroon di umano ng malinis at patas na eleksyon, kailangan munang paalisin sa pwesto itong sina BBM Liza sa Malacanang. Lalo na't noong nakaraang sila ang tumatakbo nagkaroon ng pandaraya di umano at binayaran nga itong Smartmatic upang lamangan ang bilang ng boto ni BBM. Para i-make sure na sila ang manalo, nakipagnegosasyon di umano ang mga ito sa chairman ng COMELEC na siyang alam na talagang ginawa di umano ni Liza ito para sa kanyang asawa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bali-balita ngayon ang pagiging magulo sa lalawigan ng Davao na kung saan tila'y nagiging martial law na at ginawang laboratorio na kung saan napupuno ng mga kapulisan at kasundalo-luhan ang nasabing lalawigan. At tila'y sinusubok nila na kung makontrol nila ang Davao na kung saan lugar ito ng mga Duterte, panigurado kaya nilang gawin sa buong Pilipinas. Naku naman po, upang sila na nga ang maghari at maipasa nga itong charter change at term extension nila sa loob ng gobyerno. Grabe naman kung ganoon. Kung kaya naman nasa ating mga kamay mga kababayan, kung papayag tayo na makulong ang ating bansa sa mga buwayang nauupo ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sa tingin mo, ano na ang mangyayari dito? Dahil sabi mo nga kanina na sure ka na, hindi na mapapaboran yung Smartmatic dahil nga na-indict nga, na-charge nga sila dito sa Amerika. So, how about, yung sa tingin mo, final na itong Miro na ito? At paano natin masisecure ang mailinis na halalan ngayong 2025? Kasi nga, may basbas pa rin ni Lisa hanggat sila nakaupo. Di ba? Hanggang nandyan si George Garcia. Paano natin, Atty. Glenn, ma-ensure na magkaroon ng malinis na halalan sa 2025? To be frank about it, Ate Claire, mga kababayan, kung gusto talaga ng mabilis na hanalan, kailangan matanggal muna si Marcos sa pwesto. Kasi for as long as nandyan si Marcos, nandyan si Lisa Marcos, I mean, the National Drug User and the National Drug Pusher, kapag nandyan pa sila sa Malacanang, ang target talaga nila, they will control us for the next 18 years. Mantakin mo yan. Sila ang hari at reyna ng bansang ito. With all the pulburon all around them and their minions. Saan tayong lahat pupulutin? There can be no better guarantee for clean elections. Ayan, nakita ko yan, Ate Claire. Meron talaga. Grabe. Hindi pa kumikilos ang bayan. There can be no better guarantee for clean elections than removing first Marcos from power. I will not hide my desire. Kaya nga pinag-darasal ko di ba yung I wrote a testament to the power of prayer. Totoo talaga yun mga kababayan. Hindi ko gawa-gawa yun. That's the way I pray. I give praise to God first. I ask forgiveness. I thank God. And then I ask what I need. Because sabi ni Lord, I will provide for everything that you need. You only have to beg it from me. And I beg it from God. So marami akong hinihingi sa Diyos. Kasama, Ate Claire, ikaw kasama ka doon. Lahat ng mga tao sumusuporta sa akin, tumutulong sa akin. Sabi ko, Lord, keep them safe. Give them your love. Give them your blessings, your provisions, your resources. Lahat na kailangan nila. I'm praying for you. Lahat ng mga sumusuporta sa akin, naniniwala sa akin, I'm praying for you. Kasama kayo sa padasal ko. Tapos pagkatapos niyan, right after that, Ate Claire, right after that, Lord, pwede ba tanggalin mo na si Marcos, yung mag-asawang Marcos sa Malacanang? Kasi maawa ka na po sa amin. 120 million Pilipinos kami. Hindi namin kaya to. Ikaw lang may kaya nito. Tapos crush and defeat Smartmatic. Talaga, that's the words I use. Crush and defeat Smartmatic. And it's happening. Kagabi nga, Ate Claire, mga kababayan. Sabi ko, Lord, shortcut na lang muna.
Pero Agree ba kayo dun sa winika ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan, na para makasigurado ng malinis na eleksyon, mapatalsik muna itong sina Liza Kuting sa Malacanang sapagkat alam naman natin hanggat sila nang naupo, maaring mangyari muli ang maduming eleksyon kamukha ng ginawa nila nang sila ang tumatakbo. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. hindi ko sinabi sa bibig ko, ha? Okay, I'll just share Sa you. mind. The devil cannot read your mind, but he can hear your word. There's power in your tongue. Diba? There's power in your tongue. For Christians, you know that. There's power in Yeah. your tongue. So when you speak it loud, naririnig ka ng demonyo. But when you speak through your mind, only God can hear you. So, siyempre, sabi ko, sa isip ko, Lord, ako yung napapagod na talaga, 14 years na ako rito, and na nakikipaglaban, and I see no end in sight. Sabi ko, shortcut lang muna ngayon, na pagod na ako. Pero hindi ko sinabi yun sa bibig ko kasi pag narinig ng demonyo, sasabihin niya, ito, bibigay na to. Anuhin natin to si Glenn Chong. Syempre, hindi ko pinaparinig sa demonyo. Sa isip ko lang. And then, di ba the last time, Ate Claire, di ba, sa Hong Kong, bago ako pumunta ng Hong Kong, the last time, nagtampo ako sa Diyos, nahulog ako. Ito yung Oo nga. Huwag ka na magtampo. Nahulog. Yan, pag-usapan natin. Nahulog ako. Kasi nung pagka-umaga, nagdarasal na naman ako, Lord, protect me in my workout, keep me safe. Kanina, meron akong ganon. The last time nahulog ako, wala akong ganon kasi completely nagtampo talaga ako doon. Nahulog ako noon. Kanina, meron akong, Lord, protect me in my workout, keep me safe. Hindi ako nahulog. Si Piñate ang nahulog. Smart bakit ang nahulog. Yeah. So, Ate Claire, mga kababayan, one more thing. mhm. Actually, ang ipopost ko sana, ito. End of the road for Smartmatic. Ito yung dapat yung, instead yung prayer, a testament to prayer, to the power of prayer. Ang nasa isip ko, end of the road for Smartmatic, akin pa rin ang huling halakha. So yun na dapat ang i-post ko. Tapos lumapit ako sa Risen Christ. Risen Christ akin na, hindi yung Crucified Christ kasi sa Feng Shui kasi hindi pwede yung agony, sorrowful. So dito ako sa Risen Christ kasi victorious, di ba? Sa Feng Shui. Yeah. Victorious kasi yung Risen Christ, hindi doon ako sa victorious. Ayoko doon sa kay Jesus na in pain kasi hindi siya tugma sa Feng Shui. Sabi ko, punta ka doon sa Risen Christ ko, then I bowed and sabi ko, Diyos ko, salamat sa binigay mo sa akin today. Tapos ang pumasok sa isipan ko, palitan mo yung nasa isip mo. Yung prayer ang i-post. So, hindi ko na pinost yung akin pa rin ang huling halaka. Sumulat ako ng iba. That's the power, testament to the power of prayer. Because it's my way of thanking God by letting you, the public, know that prayers actually work. Yes. Ako, Glenn Chong na nga ako. Naging congressman na ako. Kilala ako ng maraming tao. Pero nagdarasal ako. Because alam kong hindi ito kaya natin. Itong laban natin, hindi ito natin kaya. We need to pray more. We need to beg because He will listen. Yeah. Brother, ano yung masasabi mo? May nag-comment kasi kanina, may mga lawyers daw dyan sa Pilipinas na hindi daw sila naniniwala sa testimonya ni Cathy Binag. So, anong pag-iisip meron ito mga to sa tingin mo? 'Di ba? They're lawyers, they're supposed to, to agree, 'di ba, na ang Cathy Binag ay eyewitness. Bakit kaya sila nagsasalita ng ganon? Ate Claire, mga kababayan, I cannot speak for them. Lahat ng mga ng abogado is free to take a stand, di ba? So kumbaga sabihin na lang natin, I chose to become a prosecutor. Si Cathy Binag ang testigo. Yes. I chose to be a prosecutor. Si Cathy Binag ang eyewitness ko. Sila, they chose to be on the defense. Di ba? They chose to be on the defense. Kasi kung gusto nila, magdebate tayo. Kung sino man itong mga abogado na to, sige, I'm up. Debate tayo. Kasi hindi pa pwedeng sabihin to dito. Meron kasi kaming canon eh. Baka na ako ma-disqualify. Ma-disqualify na tuloy ako nito. Patuloyan na ako. Anyways, matutuwa si Liza. If they took to be on the defense side, let it be. I chose to be on the prosecutor side with Cathy Binag as my eyewitness. Kung gusto nila, I'm up for debate. Mag-debate tayo. Set the place and time. Yeah. May nagtanong lang naman. So, nung napanood mo yung mapunta na tayo, I think we're good, no, sa Smartmatic, o you wanna add more bago tayo pumunta sa pulboronic issue?
Okay na yun, Ate Claire. Let's go to the pulboronic issue because this is Pulboronic very issue. important. So, napanood mo yung interview namin na, buong pamilya ni Marcos Jr. pala, well, 2 anak, based sa testimonya ni Kathy, ay talagang pulboronic. So, ikaw, Yung tanong kita, pangalawa, yung, yung una at saka yung pangalawa. yung Tama una ba? tsaka pangalawa. Wala naman siya sinabi, I mean, yung mga bata, ayun, they're not bata anymore. Yun basta 2 anak, 2 sa 3 anak niya is pulboronic. Ang tanong ko Yung sa'yo, una at saka yung dalawa, yung una at saka pangalawa yata eh. Yung pangatlo parang malinis yun. I hope. Pero ang question ko is, ikaw, 'di ba, kanina na well, in the past, naging bisita ka nila, 'di ba? Noong Mhm. ikaw ay binubudol pa nila nang tinutulungan mo sila dito sa electoral protest ni Bangag Jr. Kaya nga, 'di ba, ikaw ay naiimbitahan doon sa bahay. Nakikita mo ba 'tong mga Mm. anak nila? O 'di mo ba napansin na si Liza ay nagbabangag? Hindi ka Ah, inalok ng pulburon? hindi. Kasi, ah, 6 kasi kami, Ate Claire, mga kababayan, 6 kami. May 5 lalaki, 1 babae. So, Okay. plus 2 mag-asawa, 8 kami together. So, pero hindi naman in our presence, hindi naman kami Kasi nag hindi kayo kasama sa Pulboron Boys. oo. Kaya Baka hindi gano'n. kami qualified. Hindi Baka kayo baka meron silang qualified. criteria. Yes, dapat close Mm. friends Ba lang. ba no, Mm, close friends tapos diyan ka nakatira sa Dasmariñas or sa Forbes Park. mm. So, hindi pa kami qualified lahat doon. Siguro meron silang set criteria. Hindi naman ako inalok kaya nga mga kababayan, patunay hindi ako in-appoint kasi hindi ako bangag. Ang Yeah, i-a-appoint yung bangag lang. yung bangag lang. Oo. Pero wala kang nakikita. Baka yung isa sa aming 6 ang inalok. Well, Ah, 2 kasi yung isa wala Binubulok. na. Yung isa wala na, eh. Oo. Baka yung Mm, isa, mukhang inalok ginorgor, at dumunok. mukhang ginorgor. Mm, Oo. Yung mga bata, I've seen them only very, very seldom na nandun sila with us. mhm, mhm. Very, very seldom. Maybe once or twice ko lang silang nakita na nandun together with us sa dinner itong dinner. Ang Pe dinner namin usually starts at 7 and natatapos kami mga 12:00. There was one time I came home 2 o'clock in the morning. mhm. So, attorney, balikan ko nga yung electoral protest, yung mga meeting na yun, parang hindi pa yata natin masyadong pag-uusapan, yung mga dinner mo sa bahay nila, ano talaga ang Mm, gustong 'di ba electoral protest yun at, campaign mm. period na rin. Ano ba talaga ang goal nitong mga bangag na ito? Talaga bang hindi mo sila napansin na nagpapanggap lang pala sila na para sa Pilipino? Wala ka bang konting hint na mambubudol sila? Actually, duda ako kay Lisa. Duda talaga ako sa kanya na she's never sincere. And totoo yung sinasabi ni Kati Binag na si Marcos is really aloof with people. Yeah. He's really aloof with people. Um, Hindi yan siya nakikihalubilo sa unlike ito nakikita naman 'to ng mga kababayan natin, 'di ba? When I was in Italy, may COVID 'yun. Mhm, I was in Florence. Florence ba 'yun? And Milan is just about 100 kilometers away. mhm. Nag-gathering yung mga tao doon and I was embracing people without a mask. Wala akong mask. I was embracing people. May COVID na 'yun Hindi naman ako na-COVID. But I was embracing people because that's me. Komportable ako doon. Even Kahit Ate dito? Claire, kikita mo naman yan. Kahit dito, When I was kahit there, dito? even in Sa yung lahat, mga you're taong, very, I embrace people. I chat with people, I talk with people. Because that's me. But Marcos will never do that. Ilagay mo si Marcos sa isang room with people he doesn't know, he'll never do that. Distansya talaga siya. May distansya talaga yan sa kanya. He is aloof. He is not comfortable. He is not comfortable chatting with people he does not know. So kumbaga, ang sa kanya is limited only to the people. Siguro yung pulboronic circle. The siguro pulboronic circle. sa But beyond that, pulboronic circle o pulboronic boys niya, bigay hilig siya kasi mm, nagagawa niya yung pagsisingot niya, kasi nga kilala naman na siya, kumbaga kaklase niya yung mga yun, eh. mm, Bata pa lang sila magkakaklase na sila sa pulboronic class.
'Di ba? Ordinary people na declare, sa ordinary people, hindi talaga niya nagagawa yun. He will never embrace you. He will never embrace, well, of course, ikaw, because, feeling niya kailangan ka niya. Kailangan niya ako. Well, in